Oh. Ang sakit, parang iniis sa puwet Duterte, galit kang nagalit Umasa, nababalik tarang mundo Pero napahiya ang mga siraulo Iyak si Cubeta Chinatol sa pagnanakaw ay konsentidor Detachment ay nalalakit na Kaya sila ay matutuliro na Kaya si Cubeta iyak si Papa Ang sakit Yeah.
Yon, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, nandito tayo sa Bengador. At may bisita po tayo mga kababayan, ha? Oo, naku, isa po itong kilalang matinding bumatikos. At eto certified Bengadora. Oo, ha? Kilala nyo to. Si Aling Marie, mga kababayan. Aling Marie, bati ka muna. Yun, oh. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Panoorin niyo po kami ngayon at marami kayong matututunan. Lalo na yung mga DDS, panoorin niyo kami. Okay? At sa aking kaliwa naman syempre nandito naman si Mumu Alicia. Bagong-bago. Sariwa-sariwa. Hi! Ako nga po pala si Momo Alicia, mga minamahal. Hello sa inyo. Ito na po ang resulta ng surgery. And shoutout nga pala sa aking hair and makeup for Heb and Ma'am Jen. Thank you. Ayos. Yun, mga kababayan, bago tayo mag-umpisa, huwag niyo kong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At syempre, isama niyo na rin sa ating mga ilalike at ipapalo o isubscribe yung channel po ni Aling Marie. Aling Marie, pulang-pula ka ngayon, ha? Yes. Valentine. At Valentine. syempre, alam mo naman, kailangan ko supportahan ng gumagawa ng tama. Yawn! Oo, ikaw naman, maring Mumu. Alam mo ngayon, naguguluhan na ako, parang kasarian ko, naguguluhan na rin. Alam mo kasi Boss Mike ngayon, Mama Marie and Boss Mike, nakita niyo naman nangyayari sa atin ngayon. Lalong-lalo na itong mga chinator na to, nakakainis na. Dati nga, napanood ko kagabi kay Boss Mike, sabi, ang mga makapili ay nakabayong. Ngayon, umiwas na tayo, nakapiluka na sila. Ano masasabi niyo dyan, Mama Marie? Oo nga, ano sabi niyo doon? Gusto ko nga hiramin yung pilukan. Sir, dahil ka sa pilukan, napunta na sa pilukan mo yung utak mo. Hindi totoo, no? Kasi si Marcoleta, para bang kulang na lang talaga isubo na sa China yung yung Kalayaan Island. Dahil sabi niya, suko na lang natin yan para tapos na problema. Ano ho masasabi niyo doon? Aling Marie. Masasabi ko dito kay Mr. Marcoleta, Sir, bata pa ako, alam ko na yung Kalayaan Island. Yan. Alam mo, elementary pa lang ako, pinag-aaralan na yan. Bakit di mo alam? O baka absent, baka nagpapagawa siya ng pilukan nung araw na yon. Baka tulog, no? Natulog, tapos ngayon lang nagising. Alam mo yan, alam mo kasi tayo nga hindi tayo senator, pero alam natin yan. Meron po tayong UNCLOS na pinananulan natin noong 2016. At meron tayo dyan, na-interview po natin si Papa Trillanes. Ang sabi niya dyan, Mama Marie, na meron siyang Philippine baseline law. At meron din tayong Murillo map noong 1734. Ano ka ba? Daig pa kita. Nagigil ako sa'yo. Di ba? Nakakainis Biro mo, Kalayaan Island. Merong botante dyan, may barangay dyan, may mga bata dyan na namumuhay dyan. Merong kabiasnan dyan, Marcoleta. May tao, ikaw piluka. At saka, hindi naman kaila sa lahat na talagang ang nakadiscover niyaan ay isang Pilipino. Cloma. Di ba? Si Tomas Cloma. Yes. At siya rin ang nagparehistro. Oo. At yun na nga, inayos niya, dinevelop niya, at nanahan ng maraming Pilipino. Yes. At hanggang sa i-turn over yan kay Pangulong Ferdinand Marcos noon sa gobyerno niya. Yes. Na hindi yata niya alam. Hindi Oo. niya yata maintindihan. Kaya huwag ka na magtaka, Marcoleta, kung bakit maraming mga Pilipino yung nagagalit sa iyo at kung ano-ano yung mga nasasabi. Kasi nga, siguro sa sama ng loob nila, sa mga gusto nilang mga hinaing na gustong sabihin sa iyo, pati yung piluka mo nadadamay Kaya nga Alam mo, nakakaano lang dyan, Mama Marie and Boss Mike. Eto nga, dati po, ayun nga, sabi ko, bayong, piluka. Di ba Tomas Cloma, Boss Mike, ang nakadiskubre? Ang kontra, si Plema. Plema Marcoleta. Di ba, Mama Marie? Ano masasabi mo dyan sa best friend mo, Mama Marie? Ano ba yan? Si Mr. Marcoleta, Pilipino ba yan? Bakit di niya alam yung Tagalog na kalayaan? Yes. Kanino ba
words yung salitang kalayaan. Basta Yes. Pinoy lang yan. Yes. Hindi mo ba naintindihan yun, Mr. Marcoleta? Chinese ka na ba talaga? Tama. Pakisalin mo nga sa salitang incheck yung kalayaan. Tingnan natin kung alin ang iyong matututunan. Salitang incheck o salitang Tagalog? Kalayaan. May nakita Isla ng kalayaan. may nakita ko, Aling Marie, na parang pinagtatabi yung mukha ni C at saka ni P. Piluka. Sorry. No. I see, Piluka. Marcoleta at saka si C. Pinagtabi. Magkamukha eh. Oo, magkamukha talaga Sa eh. sistema mo, may nakita naman ako. Nagulat ako, naging 4 ang paan na. Tapos may kadena pa sa liit. Hila-hila ni si Jinping. O, di ba? Kasi, isipin mo na lang yan, Mr. Marcoleta. Pilipino ka rin, na dapat kumani ka ng respeto. Oo nga. Pero, ikaw mismo, ayaw mo yung respeto. Unang-una ang bansa natin. Pangalawa, yung ari-arian natin. How if kaming mga Pilipino nga ba ang irerespeto mo? Siyempre, talagang wala kang respeto. Alain mo, namahal ng mga Pilipino yung ating mga ari-ari at pagkatapos gusto mo, i-give up na lang. Kung ikaw kaya i-give up na mo. Yun. Diba? Tama. Ngayon nga talagang ang batiko sa kanya sa social media at maging sa mainstream media, nakikita natin marami nagsasalita ng mga kilalang tao, mga personalidad na talagang tumutulig sa kanya. Wala hindi niya na masagot. Tulad niyan, naghamon siya ng niyaya siya ni Tariela na pumunta sa sa Kalayaan. Ngayon, imbis na sagutin yon, may rebat, parang pusit, di ba? Oo, na kapag ka nasusukol, bumubuga ng tinta. Oo. Sabi niya, bago yan magdebate muna tayo. Ang nangyari, hindi na tuloy kasi sabi niya, hindi naman ako nagyayaya ng debate. Oh. Di ba? So, Alam mo, style DDS talaga. yes, alam mo, Piluka, alam mo, nakakadismaya yung mga galawan mo because, I will take it in English so you can understand, okay? Our sovereignty is not debatable, okay? Hindi mo dinadaan ang ating soberanya sa pakipagdebate. Basta sinabing soberanya, hindi tayo nagdedebate yan. As much as possible, you will side in our own. Okay? Sa sariling bayan natin, sa side ka. Ba't nagdedebatehan nyo? Tama nga yung sila Justice Carpio. Hindi mo pinagdedebatayan ng soberanya. Ang soberanya, dapat maging proud ka. Dapat ipagtanggol mo. Hindi kayo muyukod sa dayuhan. Piluka! Sususugan ko yan, ha? Alam mo, Aling Marie, Mumu Alicia, Yeah. nakakapagtaka kasi itong isang halal na Senador. lingkod bayan o Yes. senador na si Marcoleta ay hindi natin napakapakikinggan. Ewan ko kung napakinggan nyo siya na pinagtanggol man lang tayo ni minsan. Nako, Oo. Kongreso pa nga lang, wala nang West Philippine Sea, sabi. Diba? Baliktad na baliktad Imbis na ang mga Pilipino yung pinagtatanggol ni Senator Marcoleta, parang sa paningin, ewan ko kung napapansin nyo, sa akin lang, opinion, parang mas pinagtatanggol pa niya yung ibang bansa, ibang lahi. Diba? Ikaw, Aling Marie. Wala silang pinagkaiba ni Cayetano at ni Robin Padilla. No? Yeah. Si Cayetano, Ayan. sasabihin pa kay Sir Tariela, hubarin na lang yung uniform. Kung ikaw kaya paghubarin namin ng barong Tama. at isuot ka na lang namin sa kaldero. Yes. Barong lang ang buo pa rin. Yung alam mo, Cayetano, at saka Mr. Marcoleta, sana naiintindihan nyo ang salitang pag-aari. Paano pala? Kung ang magustuhan ng mga taga-China, yung mga asawan nyo, hindi kayo makakatanggi, di ba? Paano yun? Ibibigay nyo na lang? Dahil hindi kayo makakatanggi sa kahilingan? Ano ba pinakain sa inyo ng mga taga-China? At bakit kailangan nyo ipagkanulo ang ari-arian ng Pilipinas? Ha? Kaya mo rin ba ipagkanulo asawa mo kung sakali? Yan ang tanong ko sa inyo. Yan. Bakit
yung pakikinabangan ng inyong mga anak at kaapu-apuhan hanggang sa kaduluduluhan ng lahi mo, gusto mong ibigay sa ibang nasyon. No? Ano meron sila na wala ang Pilipinas? Hindi niyo kayo makapaghari-harian dito. Bakit? Sa China ba makapaghari-harian kayo? Yan ang pakatandaan niyo. Tama. Aling Marie, meron ako sa Okay. para sa kanila. Go. Ayan na, Marcoleta, pagtatanggol ko na kayo. Kasi may kakilala ako. Parang mas gusto nilang ipamigay yung asawa. Dapat ang sinabi natin, paano kung kabit mo yung kukunin ng China, bibigay Tama. mo ba? Yung asawa, pamimigay yung kabit hindi. tama, di ba? Oo. Walang piya. Alam mo ayan si Cayetano, 10,000 taksil yan eh. Di ba? 10,000 taksil ka, Cayetano, tingil-tigilan mo kami. Isama na natin yung kapatid mo na kesyo mayorya, tapos nung nagbotohan, yung pala, di ba given na yan eh. Pero ikaw, 10,000 taksil ka, ba't nung panahon ni Duterte, di ba, hindi ka nagko-comment kung ano-ano pinagagawa ni Digong, kung anong pinagagawa niya sa iba't ibang mga sa United States na pinalayas niya. Kung ano-ano. Pero ngayon sa China, iyak ka ng iyak, nasasaktan ng China. Bakit? Ano ka? Ano ba lahi mo, Cayetano? Chinese ka ba? Sususugan ko. Baka nakakalimutan mo nung panahon ni Digong naging Foreign Affairs Secretary yan. Yes, DFA yan. DFA. Halatang-halata naman natin na noon pa man, talagang pro-China na yan. Si Cayetano. Kaya kung ano man yung sabihin niya ngayon, hindi na nakakapagtaka. Kung ano man yung mga sasabihin niya na mga pagtatanggol sa China, hindi na nakakapagtaka. Dahil minsan hindi nga natin nakaringgan itong mga senador na ito na ipagtanggol yung ating mga teritoryo dyan sa pinag-aagawang mga isla. At saka, ikaw, Cayetano, naaalala mo ba nung DFA ka? Kumampi ka saan? Hindi mo kinampihan ang EJK victims. Natatandaan mo yon? Hindi mo kinampihan ng EJK victims. Ewan ko ba saang lupalop ka pinagmula at wala kang kaamor-amor sa mga kababayan mo. Ha? Yung 10,000, asa na? Ubus na yung buhok mo, wala pa. Yung EJK na yan, bigay natin kay Aling Marie kasi Aling Marie. maraming alam to Pinaglalaban nila Aling Marie. Lagi ko napapanood kay Aling Marie yung galit niya sa pagpapatay ng mga kapwa natin Pilipino na ang mastermind ay si Digonyo. Aling Marie, eto na mic mo! Oo. Talagang mula nung nagsimula yung patayan na yan ni Duterte, diyan na nanginig ang laman ko sa matandang yan. Kaya, since nung ako'y magsalita sa mga DDS, doon na nag-umpisa na nariwa lahat sa akin ang mga ginagawa. Sipin mo mga patay, napupulot na lang sa ilalim ng tulay. Yes. Hanggang doon, sa mga tulay doon sa Cavite, may mga napupulot na mga bata pa, mga mistis pa, itinatapon na lang. Galing siguro yan sa mga lugar kung saan sila pinatay at doon na lang itinatapon. Pagkatapos, yung batang namumulot lang ng bigas para may isaing, no? Yung mga natatapon bang bigas sa mga bilihan ng sako-sakong bigas. Namumulot lang yung mga batang yun. Doon, nakita na lang yung bata. Ang sabi, meron lang pupuntahan. Nakita ang bata, nakahandusay na doon sa kanal, sa putikan, patay na. Ang lola, nag-iisip kung ano nangyari sa kanyang apo. Mga walang konsensya, mga putang na yan. Kasama ko rin kasama ko rin sa gawa ng ads namin noon, yung isang nanay ng isang batang pinatay. Na talaga namang grabe yun. Nung gumawa kami ng ads ni Attorney Leila, na ikinulong si Attorney Leila ng walang kasalanan ng mga hudas na Duterte niya. Yan. Doon talaga, narinig ko ng personal ang hinaing at ang pagtangis ng isang ina kung paano pinatay ang kanyang anak. Nakataas ng kamay, walang arma sa bata, nasa gitna ng kalsada, niratrat pa ng mga utusang pulis ni Duterte. Pagkatapos, itong si Duterte ngayon, naghahangad pa na makalaya. Aba, ang galing naman. Kita mo. Diyari kayo kay Mama Marie.
Ano, uobra ba kayo? Hindi kayo uobra. Yeah. Tapos, ayan ba? Tingnan niyo yung mga sinabi ni Mama Marie. Kita nyo? Ang sabi ni Mama Marie, ganyan ba ang taong pinagtatanggol mo? Lalong-lalo ka na, Robin Padilla, ha? Eto Ha? Aling Marie. Kung inyong mapapansin yung mga maiingay ngayon na sumusuporta sa mga Duterte, noon pa man hindi niyo naman mapakinggan na kahit man lang batikusin yung patayan nun Yes. Meron ni isa sa kanila, mula kay Dipensor, kay Chavit Singson, Oh. kay Cayetano, kay Robin Padilla, kay Bato, kay Oh. Bongo, Oh. at sa mga ibang alipores nila. Yeah. Meron bang tumuligsa at nag-vlog man lang o nagsabi o kahit isang post man lang na kinukundi na nila yung patayan na nangyayari noong panahon ni Duterte? Tama. Wala Wala. Kaya etong mga ito, talagang ang kanilang pakay lang, pansarili. Yes. Dahil nung panahon ni Digong nga naman, nakikinabang sila Kaya nga may mga posisyon isa pa. Siyempre, yung ibang mga negosyo, protektado. Hindi ko naman sinasabing illegal, Bahala na yung mga nanonood. Pero yun talaga ang totoo. Oo. I-memorize pa ba naman natin yan? Hindi nila mabatikos kasi nga ngayon, nakita mo sa flood control, sila ang nakikinabang. Sila ang mga kampo ng mga demonyo kasama ni Digong. Ayan, ngayon, paano nyo babatikyusin? Kasi kayo ang mga kampo ni Digong na nagkakalat ng kademonyuhan sa sanlibutan dito sa atin. Kita nyo yung mga lumalabas ngayon, grabe, flood control, mga Parmali, mga EJK, mga Pogo. Kita mo, lahat yan connected, triad talaga, gaya nung nalaman dyan sa Quadcom. Di ba? Oh. Hirap na hirap ang presidente. Tapos, ngayon ang presidente pa, ang babaligta rin. Siya pa may impeach. Siya pa ang mawawala sa pwesto. Siya na ang nag-expose ng matagal nang kinatatakutan na korupsyon na hindi masuwe-suweto at matanggal-tanggal. Sinong pinakamatapang? Bongbong Marcos lang. Wala siyang pakialam. Basta matapos siyang korupsyon. Di ba, Mama Marie? Anong opinion niyo dyan, Mama Marie? Sa akin, yung mga kurap, dapat yan talaga iniisa-isa ng iselda. Inuna nila si Bong Revilla. Uy, taga sa inyo yan. Bakit? Oo. Si Bong Revilla kaya inuna nila, hindi kasi nakapwesto. Ayaw. Yang kasing mga nakapwestong yan namang magnanakaw na senador, ina-expect nila na mauupo pa si Sara Duterte sa 2028 para sila'y maabsuelto sa kanilang mga pagnanakaw, sa kanilang mga kaso. Ang sistema mo, malamang si Bong Revilla naghihintay rin na maupo ulit si Duterte para maabsuelto siya, pero malabo na. Kaya ngayon, umaalma ang pamilya. Umaalma dahil siguro nalalabuan na talaga sila dahil sabi ko nga, tambakan ng impeachment case si Sara Duterte para hindi na makagalaw. Kasi yung impeachment, formal pang laban yan Ha? Dadaan ng korte yan Dadaan ng investigasyon yan Kesa naman, ikudita siya, di ba? Ng taong bayan. Mas Yes. masakit. Aba, maganda yan. Bibigyan pa siya ng chance na maka-angatwiran. Pero, pagdating sa ang tao na ang hahatol sa kanya, wala nang katikwatwiran yan. Tatalsik at tatalsik yan. Kaya yung mga senador na yan, mga magnanakaw, dapat yan. Ngayon pa lang, ibinibigay na ang nararapat na parusa niyan. Dahil malinaw naman Talaga namang magnanakaw sila. Isipin nyo naman. Ilang trilyon ang utang ng Pilipinas nang dahil dyan sa proyektong yan na sila lang ang nakinabang. Yun. Buisit yan na yan. Pero Aling Marie, maswerte pa sila kasi ang Pangulong Bongbong Marcos hindi katulad ni Digong. Si Pangulong Bongbong Marcos ay gusto yung proseso. Kung saan dadalhin ang investigasyon, doon tayo. Yes, oo. Pero eto pa isang masasabi ko. Dahil maswerte sila, hindi nyo ba napapansin na halos lahat ng kakampi ni Sara Duterte may issue ng pagnanakaw? Yes. Mula sa senador hanggang congressman. Yes. Hindi nyo ba napapansin? Yung mga sumusuporta,
pati yung mga kontratista, sabi nga ni Madriaga, pati yung galing sa illegal na sugal na pogo, Yes. abay kinuha para gamitin sa kampanya. Hindi Yes. lang yon. Mm. Pati ho yung mga drug lord ay kinuhanan niya ng pera, binigyan ng pera para gamitin sa kanyang kampanya. True, Diba? lalo. Ngayon, napakadali lang unawain at isipin na kung sino-sino ngayon, etong mga nasasakdal, mga kakampi lahat ni Duterte. Yes. Tapos sasabihin nyo, si Pangulong Bongbong Marcos ang siyang mastermind sa mga korupsyon. Sinong loko-loko? Sabi nga ni Nyulo, wala rito. Oo. Saan naman kayo nakakita ng ganun? Sarili niyang gobyerno, sarili niyang katawan, at sarili niyang kapangyarihan, itataya niya Tama. para ibulgar yung mga korupsyon na to. Corruption. Sa tanambuhay ninyo, saan kayo nakakita na ang presidente ay ginawa yung ginawa ni Pangulong Bongbong? Wala pang ganun. Yes. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit ang mga kakamping nakita nila Oo. yung pagpoporsige at yung talagang puspusan na ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, yung sinseridad para True. masugpo ang mga kurakot sa gobyerno. Tama. Mm. Alam mo, at saka ang Pangulong Bongbong Marcos lang po ang talagang maaasahan mo. Di ba, Mama Marie? Kasi tingnan nyo po, ito pong EJK, 30,000, wala pong talagang umasikaso dyan kundi ang Pangulong Bongbong Marcos. Nakita niya na kailangan bigyan ng hustisya. Kasi po nasa gobyerno yan eh. Kung bibigyan mo ng hustisya, pagtutuunan mo ng pansin. And then, hindi naman papayag kasi kung talagang mas matimbang kay Pangulong Bongbong Marcos, etong sila Digong, hindi niya hayaan niya na itapon doon sa ICC. Pero, di ba, Mama Marie? Pero ang Pangulong Bongbong Marcos, mas matimbang sa kanya yung mga nasalanta na matayan ng mga pamilya. Hindi niya inisip yon. Although may kapangyarihan ng state na pigilan si Rodrigo Duterte na itapon dyan sa ICC, pero mas natimbang si Bongbong Marcos na ito. Pangalawa, ito pang si Kibuloy, si minor de edad. Kita mo, ang dami-dami din na muli siyang hayop na si Kibuloy na yan. Kita mo, nakulong. Lahat ng may against sa mga mahihirap nating kababayan, yan po ang pinagtutuunan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po, tinanggal niya yung traveler's tax. Nandiyan pa yung travel tax. travel tax. Oh. Ito pa yung anti-dynasty bill. Kita mo mga direct impact sa ating mga mahihirap. Di ba, Mama Marie? Oo. Oy, may ano na ngayon, ha? May kalalagyan na ngayon ng mga fake news. Fake maker. news. Yan ang ano. At saka, alam mo, para to sa mga DDS, ano? Kaya mga DDS, lagi niyong isinisigaw na ako ni Bangag. Kayo ang mga bangag. Bangag. Bakit ba bangag sila ng Kasi- bangag? Ako, kita nyo, ha? Nakita nyo ako na kahit saan ako pumunta, nakakapunta ako, wala akong pangamba, wala akong kinatatakutan. Kasi hindi ako bangag, no? Hindi ako bangag. At para sabihin ko sa inyo, sinusuportahan ko ang Pangulong Bongbong Marcos. Yon. Dahil, sinong gusto niyo suportahan ko? Si Duterte? Ay, since na pa nang ako'y maging vlogger, si Duterte na ang kalaban ko. Kayo na ng mga DDS ang kalaban ko. No? Pakatandaan nyo yan, ha? Tanim nyo sa kukote nyo. At kaya ko sinusuportahan si Pangulong Bongbong Marcos, ha? Kahit na nga sabihin yung ako ay rosas noon, hindi naman nawawala ang pagiging rosas ko. Pero, ang Pangulong Marcos ang nakitahan ko ngayon ng matinong paglilingkod. No? Nakita ko sa kanya, hindi siya pumapatol. Kita mo si Sara Duterte, kahit sabi, pinipiting ko ang liig. Iba. Kita? Kung ano-ano na, mga pangharas, pinatulan ba ni President Bongbong? Hindi, di ba? Hindi siya pumapatol, hindi siya mamamatay tao, at wala ako nabalita ang mamamatay tao mula sa tao
ni President Bongbong Marcos, hindi katulad kay Duterte, Mm. na pati mga pulis, dinungisan ang kredibilidad, ang dignidad ng kapulisan, no? At hanggang ngayon, unti-unti na ding sinisira ng mga kampon ni Duterte ang administrasyon sa pamamagitan ng mga kung ano-anong paggawa. Kita mo nung isang araw lang ha, mga kapatid. Kagabi, di ba may 3 estudyante ng PUP na mga pulis na nilapitan daw ang mga estudyanteng bumibili ng pagkain. Hinaras, kinuna ng picture, pinag-post pa daw. Yan ay isa sa paninira ng administrasyon ni Pangulong Marcos, paninira ng mga DDS. Malayo pa sinisira na nila, ganyan din ang ginawa nila ng si Duterte ang tumakbo. Malayo pa sinira na nila ang reputasyon ng mga Aquino. Ngayon, pagdating ng 2028, sinisiguro nila na masisira nila ang reputasyon ng administrasyon ni PBBM. Nagkakamali kayo. Oo. Dahil ilan na lang kayo. Oo. Kayong mga troll, sa isang troll, 10 ang account. Pahiya naman kayo sa amin. Oo. Pagsalita naman kayo. At isa pa, kay Marcoleta, kay Cayetano, kay Robin Padilla, kay Bondok, ano ba ang mapupulot naming maganda sa inyo? Diba? Puro lang salitang pangit, Oo. mali. Oo. Kayo ang mga mali, kayo ang mga pangit. Tingnan yung mga sarili nyo. Pwede na pagtamna ng luya yung mga pagmumukha nyo. Ganon kayo. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, no? May punto si Mama Marie. si Aling Marie. Oo. Dahil nga sabi nga nila, kung talagang marami sila, susugan natin. Na tama yung sinasabi ni Aling Marie, ano? Ang sabi nila, marami sila, sa social media, kasi puro nga troll. Kung talagang marami kayo ang hamon namin, ipakita nyo sa kalsada. Hindi yung kung sino-sino yung nilalapitan nyo para magmukha kayong marami. Diba? Dinadamay nyo pa yung iba eh. Kung talagang marami ang mga DDS, bakit wala tayong makita? Nagkaroon ng one time, big time, panawagan ni Depensor at saka ni Chabit. Ano nangyari? Nga. Sabi nila, yun na raw yung makakapagpabagsak sa gobyerno ni Pangulong Bongbong. Kanong dalawa? Palpak. Isama mo pa yung mga alipores nila. Meron pang isang abogado. Nangaw. Oo, di ba? Oo. May isa pang abogado na yung ilong, mas matangos yung gilid, ha? Oo Oo, nga. di ba? Pero, Kamukha ni Nobita. Oo. Kaya Aling Marie, natututo na kaming mamintas din dahil dyan sa mga yan Ay, oo. Alam mo, hindi naman masamang mamintas kung totoo naman yung pintas. Sino pa ba? Yung mga pilantod dyan, di ba? Oo. May pilantod. Sino pinantod dyan? May pilantod. May bingot. Ay, grabe talaga sila. Ay, ang pinipili pa naman nilang sirain talaga ang mga Marcos at di lalo naman itong, ang sakit isipin. Ang sakit isipin. Alam nyo, mga DDS, tatakta nga, luluga-luga, nakakahiya kayo. Dahil kung hindi kayo mag-fake news, hindi kayo mapapansin. Correct. Kasi sabihin nyo, malakas kayo mambudol, manggoyo. Mga tanga kayo, mga DDS. Kaya kung ako sa inyo, sambayin nyo na lang yung betlog ni Digong at Tikibuloy. Oo nga. Kasi doon kayo nababagay. Nagbabayad sa inyo. Ngayon naman, wala kayong halangang kaluluwa nyo na gumawa ng fake news bilang nangangaaraw nyo. Kaya kita mo yung ginawa ni Idol Rafi, Odette, Chari, asa na kayo? Diba? Anong ginawa? Pinakita niya sa Meta yung picture ng Pangulo. Fake news! Oo nga. Mga DDS, kadiri si Bongbong, baka kadiri. Ano ba yun? Mr. Big, may ganun pa sila, Mr. Too Big. Tama kayo, wala kayong ginawa kundi mag-fake news. Ayun ang palamon nyo sa pamilya nyo. Ha? Palamon nyo sa mga anak nyo, sa asawa nyong papangit. Ipalamon nyo yan. Na mas maganda ka kamo, mga asawa niyong pangit. Walang malindong. Ayun na nga, sa totoo lang, meron nga akong nakita na isang DDS nakitapang-tapang, ang daming mga sinasabi na walang basihan. Ganun ang mga DDS gagawa sila ng isang senaryo o di kaya isang fake news na video o picture
ipapalamon sa mga tanga at bobo. Style ng mga DDS yan. Dahil alam nilang mga tanga kayo, kaya kahit paulit-ulit na fake news, na video, yung ipalamon sa inyo, okay lang. Kasi nga, tatanga-tanga kayo. Naniniwala kayo sa sarili nyong fake news. Tama. Pero yung mo, kinabiliban nyo, yung gawang fake news ng kasama nyo, di ba dapat tinatama nyo? Yes. Kasi ganun kami, kapag ka may mali, itatama. Oo. Kayo hindi, kinukonsinti nyo. Yes. Mm. Saka ikaw, Ari Roque, nakita mo yung ano ni Ari Roque kahapon? Sabi ni Ari Roque, hindi tatanong lang ako kung may naka ano na raw si BBM, naka ano, may bag na raw dito sa giliran. Mm-hmm. Tanga-tanga kang bakla ka, wala kang ganda, puro ka keloy, deki ka. Kita mo yung itsura mo, dinudugo ka na dito. O, kita mo. Mga 3 buwan ka na lang, diretso ka na ng St. Peter, pesting bakla ka, wala ka nang ginawa kundi manggulo. Kapag ikaw bumaba ka dito, talagang pag nakita ka namin sa kulungan ni Boss Mike tsaka ni Mama Marie, duduraan ka namin, harap-harapan, peste ka. Ayun na nga. Aling Marie, ikaw, ano masasabi? Na high blood ako. Ay, gamot, yung gamot. Talagang, Gamot. 2 words lang talaga ang palatandaan ko sa mga DDS, mga bobo at tanga. Oo, basta sinabing bobo at tanga, ano na ako dyan. Aware na ako dyan. Kaya, masakit man isipin na, kaya ako hindi na din gano'n nagpapapatol sa DDS eh. Mhm. Kasi kung papatulang ko yan, wala eh. Mga ano na lang naman yan eh. Mga trolls naman kasi yan. Wala tayong mapupulot talaga maganda dyan. Mhm. Masarap talaga patulan tong mga DDS senator, tong mga itong mga Chinator Senator. na ito at saka itong mga tawag dito. Itong mga kagaya nila Bondok, mga Mm. naturingan kayong abogado. Bakit kayo ganyan? Ang mga pinag-aralan nyo, nilagay nyo sa talampakan. Yun na nga. Bakit ayaw nyong makinig sa mga fact news? Bakit doon sa fake news ni Duterte ang inyong tinatangkilik? Ano na bang yung ano bang pinakain sa inyo ng mga Duterte? Nagkaganyan kayo? Kayo ba napainom ng mga pinaghugasan? Kayo ba pinakain ng may laway? At kayo nagkaganyan? Buti pa yung mga aso Kahit pakainin mo ng may laway, talagang talo pa nila ang aso. Ang aso talaga susunod lang sa'yo, mamahalin ka. Pero ito, ibang klase ito, iba. Ibang klase ang pagsamba nila sa mga Duterte, grabe. Siguro Aling Marie, malaki ang kapakinabangan nila nung panahon na nakaupo si Duterte. Alam naman natin, si Duterte, hindi na nga makakilos yan at hindi na makagalaw. Sabi nga ng isang vlogger, kapag kaganon, yung sitwasyon na hindi na nakakagalaw si Duterte at nakahiga na lang sa kama at nandiyan dyan sa Malacanang, nagpapatawag na lang daw ng babae. Para hindi naman niya mabebengbang siguro yon, hahawakan niya na lang. Diba? Tama. Hipo na lang. Aplos. Oo. Kasi yung mga yan, subukan mo na walang bayad ang mga yan. At saka, Sige Mama Marie, go. di ba noon ang Malacanang, ang Malacanang noon nagpabalita na bawat ipatawag ng mga mayor di na nakakauwi. Oo, yun pa, di ba? Oh. Kaya may multo na doon, Oo. Malacanang. Tsaka amoy sunrocks doon. Kasi ang daming binugaw doon. Hindi lang sunrocks. Oo. Pandan. Diba? Sabi nga nila, lahat daw halos ng mga nando doon dinadalan Hindi sa akin galing yan Sabi mismo yan ni Nino. Alam nyo naman si Nino dating DDS vlogger yan Yan ang mga original. Sila Nino at sila yung kaaway mo. Dami kong kaaway dyan mga sinimera. Si Banat Bay. Si Banat Bay. Ikaw Banat Bay. Matsyempuhan kita. Hindi lang yung ulo mo ang iuuntog ko. Ang ibayag mo. Pilipitin ko. Ilang ulit ko na hinamon si Banat Bay. Binabanatan daw ako. Pangit-pangit daw ni Aling Marie. Ba nagsalita ang may buhok? Wala kang buhok, wala kang utak. Ano ka na? Ito naman si Banat Bay, kung makapintas ka naman. O talaga. Paano siya Diba? Akala mo, pogi, no? Parang pogi. Pogi, akala mo hindi talaga bayaran Samantalang nung hindi pa pinapunta ni Papa Kibuloy, talagang binibire. Ngayon, nung pinapunta na, nung nilagyan-lagyan na, si Kibuloy na ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos.
kalokohan nyo. Praise Kibuloy na. Praise Kibuloy. Hallelujah. Gumaganon pa. Diba? Oo. Samantalang dati, hindi ako naniniwala na yan eh. Sugo ng Diyos, may ganyan ba? Oo. Mga ganun, ano. Pero nung namit na, Amit na. ayos na. Ayos na. Ah. Ayos na. Boundary na. Bumahag na rin ang buntot. Oo. Mukha mo Mars attack eh. At saka bakit naman kayo eh? Kayo naman eh. Walang Eh, ano. kasi si Banat Bayag, Hmm. yan ang ino-orderan ng mga Yes. pang-aliw nila. Oo. Kaya yan, naging tropa sila ni ni Banat Bay. Kasi, di ba, si Banat Bay, walang ginawa sa Japan yan, kundi magbugaw ng langaw. Mhm. Yun Yeah. yun eh. Ha? Bugaw na lang. Kaya, walang hiya talaga yan si Banat. Pero alam mo, Banat Bay, no, sana wag na natin patulan yung mga pag hindi natin gusto yung mga sinasabi ng mga ganun din naman kayo. Buti sana kung hindi nyo ginagawa, no. Wag na yung copyright, di ba? Yes. Wag na yung i-re-report yung mga sinasabi ng tumutulig sa at kumukontra sa inyo. Kasi parang kami feeling namin pagka ganun guilty kayo. Kasi hindi namin ginagawa yun, yung magka-copyright, yung mag-report, hindi namin ginagawa yun kasi gusto namin maging malaya ang lahat sa pagsasalita para maunawaan ng mga nanonood, 'di ba? Sa amandako ng mundo. Oo. Mm. Ngayon dumako na muna tayo dito sa isang topic natin na etong si Lipeste, meron na namang pinaggagawa. Kaya daw siya nag-abroad, etc. Meron daw siya nakitang text na si BBM daw, eto na naman tong batang to. Kaya ikaw, Mama Marie, kung sakasakali may mga apo ka, wag mong iano ng promil. Nakakabaliw. Eto, na nakita niya daw ang ating Pangulo na may nagre-remit daw sa ating Pangulo ng pera mula sa flood control. Ano na naman to, di ba? Dapat kasi sinama nyo na yan sa impeachment nung nakaraan. Bakit ngayon na kung sakaling tapos na mga loka-loka, hindi nyo pa sinama yan? Ngayon, panibago na naman na invento na naman to ni Lipeste. Yung sa solar mo nga, hindi mo pa napapatunayan. Ngayon, babanat ka dahil Dahil wala ka dito. Nandun ka sa ibang bansa. Di ba, Boss Mike? Ganito kasi yan. Style ng kampo ni Duterte naman ligaw. Kapag ka may issue sila, kailangan nilang i-divert sa ibang issue para hindi mapag-usapan kung ano yung mga dapat nating talagang diinan ng pagbibigay ng mga komento natin at pananaw natin. Tulad niyan, ang daming mga binabato sa kanya. Yung solar niya. Ano nangyari diyan? 'Di ba? Oh. Ilang bilyon ang kinita nila ni Duterte. Ayon mismo yan sa balita, bilyon, hindi ho milyon, hindi ho daan libo, kundi bilyon-bilyon. Para bang nasa handaan ka, kinuha mo na yung buong lechon. Yes. Tama. Na imbis na makakain yung marami, hindi na. Naghahanap ngayon ng mga lechon, kinuha mo na palang hayop ka. Yes. Tapos gusto mo isisi dun sa kumain ng minudo. Yes. Hinahanap yung lechon, tinuturo mo yung minudo. Tama. Saan ka nakakita ng ganun? Oh. Ganon, kasimple lang ho, no, para hindi ho kayo mahirapang unawain. Ganon ang style ng mga Duterte. Yes. Itong kulto ni Duterte. Itong kampo ni Duterte na talaga naman kapag issue na nila ayaw ng pag-usapan. Yes. Mama Marie, ano masasabi mo diyan kay Promil Kid? Alam ko sa Promil, maayos ang pagiging katalino. Pero ito, nako, ay kainaman na. No? Ang aking masasabi dito kay Lipeste, namang sagarin. Medyo magkaroon ka naman ng konting hiya. No? Bata ka pa sayang ka man din. No? Sayang kayong mga bata kayo. Ang babata nyo pa, nasa kulitit ka na kayo, dapat ngayon palang bata kayo, pinakikita nyo na yung mga mabubuting paglilingkod Tama. para yumabong, lumago, tumaas, at mamunga kayo ng maganda. Yes. Pero yung ginagawa ninyo, ay nako, biktima ang aming subdivision yan, lintik na solar light na iyan. Yun. Alam niyo kung bakit? Oy. Yung mga DDS doon sa amin, Aha. kumuha ng solar, yan ang ikinabit sa aming street light, at
ang perang binabayad ng aming mga homeowners Mhm. bilang monthly dues, sa kanila napupunta. Oh. Ang Grabe, solar no? libre. Mm. Ang pambayad dapat sa Meralco, sa kanila na lang napupunta. Mm. Hanggang ngayon, 7 taon na kaming walang street light dahil Mm. dun sa mga illegal na umupo na halos maka-Duterte talaga at Duterte ang style na kahit katatalo ko na sa kaso, ayaw pa rin bumaba. At yung lintek na solar na yan, yan ang ikinabit sa bawat pangangailangan ng kuryente sa street light namin. At sinisingilan ang tao ng monthly dues para daw dyan sa lintek na solar na yan. Minana sa'yo yan, Libiste, kaya hindi magandang influensya ang ginawa mo. Aling Marie, Hindi maganda. ituloy mo, may tanong ako sa iyo. Kasi ilang taon na ba si Libiste? Bata pa yan, nasa 30 plus pa lang. Kasi noong 17 ako, may girlfriend na ako eh. Ngayon, tanong ko, meron na po ba kayo nabalitaan na naging jowa si Libiste? Oh. Buti pa si Kitty, nakakailang palit na May eh. mamas Oo, mo yan. Di ba? Si Kitty, nakakailang Oo. palit na. Oo. Si Libiste, meron na ba? Siguro, dahil sunod-sunuran sa ina. Eh, Kaya, baka iba gusto niya. malamang. Baka Barbie siya. Kaya Hindi nga. kaya? Hindi kaya? Baka ganun siya. Oh. Baka ganun siya. Oh. Nyula! Ay, naku. Nasaan na si Nyula? No, iyak. Alam mo, Iyakin niya. oo. Iyakin si At Libiste. saka mga mali, tama ka dyan ha. Kapag nasusukol ka, huwag kang umiiyak. Tsaka nakita niyo siya nung ini-interview siya doon sa House of Representatives. Pinagtatabuyan niya yung media. Ayoko na ng tanong na yan. Hoy, Lipeste, hindi mo ginagano ng media. Kahit anong itanong, hindi mo pinipigilan. Kapag nasusukol ka, huwag kang ganon. Tapos dadaanin mo pag iiyak ka, Mama, drink my milk. Yung good morning towel ko sa likod. Ay, pulpuhan mo ako, Mami. Anong pagkakaiba nila kay Sarah, di ba? Si Sarah nagpa-presscon. Tapos lahat ng tanong ayaw sagutin. Oh, Pag may nakalimutan tinanong, niya. ayokong sagutin yan. Tanong, ayokong sagutin yan. Oo. Tanong, ayokong sagutin yan. Lahat na lang ng tanong ayaw sagutin. Nagpa-presscon ka pa. Oh, tama. Kung ikukonekta mo kay Libiste sa sinabi mo, wala silang pinagkaiba. Tama. Kasi alam nyo, ang katotohanan po kasi, hindi ka dapat natatakot. Dire-diretso ka. Dire-diretso mong sasagutin. Dire-diretso mong ilalahad. Pero tingnan nyo ang nasa kampo ng mga Duterte. Si Cheese, isa-isayin ko lang si Cheese, tinago ang impeachment. Si Kiko Barsaga, may sayad sa utak. Si Marcoleta, Bato, Bongo, tinago ang impeachment. Si Amy, ang haba ng baba mo, tinago mo rin, magkakasabwat. Kita mo, si Lipeste, kasabwat din sa solar. Nasan? Yari ka sa ERC, yari ka sa DOE, malapit ka ng itaboy ng Meralco sa kagagawan mo. Ayan ang mga ginagawa nyo. Hindi kayo nagbibigay what do you call this? Hindi nyo binibigay talaga ang katotohanan. At syempre, lalo na yung pinuno yung Chakidal na si Sara Duterte. Kita mo, ang impeachment tinakbo mo sa Supreme Court na hindi naman dapat. Ngayon, pinatanong sa'yo, nasa si Mary Grace Piatos. Siyempre, sasabihin ng mga ibang tangang DDS dyan na nakakaloka, nakaka-imbiyer na kayo, siyempre, hindi pwede kasi confidential, informant. Mga tanga, ha? Na-high blood na talaga ako. Hoy, Tanga kayo. Pwede silang mag-executive session. Pwede nilang sabihin kung sino si Mary Grace Piatos. Anong ginawa niya? Pinatay niya si Gina Acosta. Pinatay niya si Sulaika. Ay, ako. Hindi, totoo yan. Totoo yung mga sinasabi ni Nyulo. Kasi sabi ni Bato, marami daw piatos sa Davao. Ngayon, nasan si Mary Grace kung may piatos naman talaga? Di ba? Sige, ibigay na natin. Meron daw talagang may piatos sa Davao eh. O di, iharap nila si Mary Grace. Baka sa dami ng piatos, baka naman walang Mary Grace ha. Di ba kasi una, lumabas ang balita na meron daw silang ilalabas na Mary Grace Piatos. Tapos nung huli, biglang binawi na teka muna, wala naman daw silang ganong sinasabi na may ilalabas sila pag nag-umpisa na yung impeachment complaint laban sa kanya at bubusisiin na
ng Kongreso Mm-mm. kung pwedeng ipasa o hindi. Yup. Ngayon, mga kababayan ko, hanggang ngayon po, pagkaisipin natin, puro ganun lang. Meron, wala, meron, wala. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siyang sinasagot sa mga inaakusa sa kanya na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Delikado. Natandaan nyo ba na meron na ba siyang sinagot? Wala. Wala. Sa dami. Sa dami ng ilalabas kasi nila, siguro napaso sila. Siguro nakakuha sila ng isang tao na magpanggap na Mary Grace Piatos. Yes. Tapos, hindi nila naisip na ang dami pala nating papangalanan. Yes. Libo! Oo. Ang daming pangalan. Pati si Jokno, nilagay Oo. na pangalan eh. Oo, ang dami. Kulang na lang yung 3 pangalan natin lalagay eh. Kaya nga eh. Diba? Sa dami. Lalagay doon, Aling Marie, Oo. Momo Alicia. Mike Yeah. Rivera. Di ba? Alam nyo kasi, hindi mo pwede kasing dahilan dyan ang, alam nyo, yung national threat. Nako, Sarah, taka ka ba? Anong national threat sa DepEd? Anong hinuhuli mo dyan? Anong national threat doon? Paano naging national threat yung DepEd para gumamit ka ng confidential funds? Ang ibig mo lang sabihin, wala ka mapakita dahil kinurakot mo. Ayon din kay Ramil Madriaga, yung confidential fund mo, pinamudmud mo in 11 days. Yan ang ayaw mong patunayan at kinukubli mo sa taong bayan. Pero ngayon, mahuhubaran na lahat ang kagagahan mo at kaimpaktahan mo, tsaki ka. Dahil sa iyo, dahil sa iyo talagang nagkakawatak-watak ang taong bayan. Ang dami yung binabayaran. Akala mo naman iba ang pagmamahal sa bayadan. Walang nagmamahal sa iyo. No. Binabayaran nyo lang. Eto yun maniniwala sana ako kung si Sara Duterte makita ko na sosyal pwede siya na rumenta ng tag-1 milyon kada isang araw, Aling Marie. Kasi sobrang sosyal na yun eh. Kung ang rerentahan mo 1 milyon kada araw para lang sa kanyang safe house. Pero mo, safe house niya, 1 milyon. Social talaga. Di ba? Pero pag tinitigan mo si Sara, kahit branded ang suot niya, baduy pa rin eh. Hindi pa rin makita na pagiging social niya eh. Oo. Di ba? So wala talaga. Dito naman tayo. Ano ba yung sinasabi mo kanina? Yes. Yung etong si Sara Duterte, sila yung nakakagulo. Totoo yan. Totoo. Na sila yung nakakagulo, walang magulo, wala sanang ganito na yung mga Pilipino nagtatalo-talo, yung mga Pilipino nagbabangayan. Yes. Kung hindi sa pamilyang ito, Aling Maria. Yes. Yung kanina, pinagkikwentuhan namin ni Aling Maria. Tuloy mo nga rin, Aling Maria, yung pinagkikwentuhan natin na sila talaga ang problema ng bansang ito. Talagang ako hindi pwede lukuhin ang sarili ko eh. Talagang mula nung umupo si Duterte, pag nagpaplano pa lang na umupo si Duterte, ginulo na nila ang bansa. Ginulo na nila ang admin ni Pesnoy. Hanggang sa manalo si Duterte, hanggang sa matapos si Duterte, impyerno ang Pilipinas. At ngayon, gusto pa na sundan pa ng mas matinding impyerno kapag itong si Sara Duterte o itong si Pulong Duterte ang umupo? Aba, ang sabi worst impeachment, pinaka-worst na impeachment daw ang ginawa ni Marcos sa kanya. Bakit? Si Marcos ba nag-impeach sa'yo? Ha? Sara? Bakit hindi mo tingnan niyang sarili mo kung bakit ka ini-impeach? Unang-una, ang sabi niyong panloloko, abogada ka. Abogada ka? Bakit wala kang alam isagot sa mga tanong? Ha? Bakit sasabihin mo na wala namang ebidensya, mga impeachment na ipinukul sa'yo? Tanga ka nga. Bakit? Ipapaalam ba agad ng mga complainant yung kanilang evidence Yes. during ganito na ibinabalita pa lang na ikaw ay may impeachment case? Ipapakita agad sa'yo? Para makagawa ka na naman ng katarantaduhang panlaban. Yeah. Makagamit ka na naman. Magbayad ka na naman. Teka, tanong ko nga pala sa'yo, Sara Duterte. Yan. Ang laki-laki na nang naibayad nyo kay Kaufman. Yes. Trilyon na. Saan ang gagaling ang pera mo? Nako. Yan ba ay kinita nyo sa drugs? O yung mga ninakaw nyong mag-ama Aling sa paglilingkod nyo ng ilang taon Oh. sa aming gobyerno? Aming gobyerno!
hindi nyo gobyerno, dahil hindi nyo inaring gobyerno ang gobyerno, dahil binaboy ninyo mga Oh, leche. oh. Tama. Aling Marie sabi, Kami ano? lang. Mm. Kami lang may gobyerno. Ah. Tama. Ha? Binaboy nyo. Mula nung kayo ang umupo na mag-ama, lahat ng kahihiyan, Oh. lahat ng kahayupan, Yeah. lahat ng buhay, Tama. lahat ng pera, lahat ng negosyo, lahat ng pinagkakitaan nyo mga leche. Di ba sinigaw ko yan noong 2020 bago ako maging Aling Marie? Mm. Na ang sabi ng tatay mo, mawawalaan lahat ng problema ng bansa. Pero ano, mas dumami ang problema ng bansa. Correct. Dumami ang magnanakaw. Correct. Tama ako. Dahil hanggang ngayon, nandiyan kayo namang magnanakaw. Kasama nyo ang mga senador na magnanakaw. Yan si Chis Escudero, Nako. yan si Villanueva, taknang tinapa, Banalan, magnanakaw pala. Ikaw, Chis Escudero, ang yabang mo. Wow! Bumagay ba sa'yo ang barong mo? Pero yung utak mo, bobo. Forthwith lang, di mo naintindihan. Ako, may kopya ako ng Philippine Constitution na may copy ako niyan. No? Nababasa ko lahat yan. Kaya ikaw, kayo, si Villanueva, yan si Estrada, yan si Escudero, yan, lahat kayo, yung siyam na senador, yan si Bongo, sa pa yung Bongo na yan. Galit na galit ako dyan sa Bongo na yan. Ha? Ang biniktima niyan, mga may-ari ng ospital, binola, na pati kami, biniting kami na may-ari ng ospital, at pinipilit kami na mag-recruit ng mga asawa ng OFW. Magbangko-bangko daw kami doon sa ospital, mag-open daw kami binigyan kami ng mga fake na card, Nako. medical, yung mga, binigyan kami ng mga card na yan, at hulugan daw doon ng mga pamilya ng OFW para daw, confine now, pay later. Ang ina nyo, hindi ba nagkakasakit? Hindi ko confine na. Ang ina ka talaga bunggo. Oo. Kayo dyan, kayong siyam. Ah. Kayong siyam na makachay ng senador. Ayos kayo dyan. Oh. Wala kayong karapatan na kilalanin senador sa aming gobyerno. Ah. Wala kayong karapatan. Ano po? Tubig, 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 mama. Tubig, mama. Tubig. Hinapin nyo si mama. Aling Marie, Ha? meron. Hindi kayo ubra dito kay mama. Sasamantalahin Kahit ko. sa inyo ang asyenda kay Berberidad. Sa, Mike. sasamantalahin ko to. Aling Marie, kung matatandaan mo, si Bongo dating, mga parang maaniningil lang sa, sa wedding. Nasa likod lang ni Digong. Oh, napansin mo ba na pag nakita mo si Bongo nung parang mas maporma pa si Nyulo, wala lang dito eh. Oh, nakita mo? Bakit ngayon parang tignan mo naman, no? Ibang-iba na. Oo. At saka panay na yung mga photo ops niya. Oh, 'di ba? Ang dami niya ng mga bodyguard, ang daming cameraman. Ito naman si Bato, kung dati PNP chief, tignan mo naman ngayon. Oh, 'di ba? Lahat halos ng mga nakadikit kay Digong, talagang level up sila eh. Si Sara lang ang hindi mukhang nagle-level up kahit na maraming ninakaw, ano? Alam mo, gusto mo gatungan ko pa si Bongo kay Mama Marie. Sige. Mama Marie, alam mo ba yung nate-trending ngayon? Hmm. Yung bataan ni Bongo na Show My King. Hmm. Oo, na 30,000 lang ang pera. Ngayon, bilyonaryo na. Sa tulong ni Digong at Bongo. Kita mo, Bongo, chicken lobby to go. Napakaano mo rin eh, feeling mo, kala mo concerned ka sa mga kababayan, bibili ka pa ng balot, bibili ka pa ng penoy, di ba? Ang baho ng galawan mo, trapong-trapo ka, Bongo. Kitang-kita namin ang galawan mo. Alam namin na mas demonyo ka pa sa demonyo. Dahil nga, sa lahat, di na pa paano yung mama, yung siomay. 30,000 ang puhunan, naging bilyonaryo, siomay, naging contractor, kilala ni Digong, kilala ni Hanilet, ang tita mong mukhang galit. Di ba? Ganyan pinaggagawa nyo sa Pilipinas, kinawawa nyo. Ang politika sa inyo, ang paglilingkod sa inyo, negosyo, dipendeho. Total naman eh. Well-trained sila ng China eh. Ha? Well-trained sila ng China. Oh. Lahat ng strategy nila, turo ng taga-China yan. Nagkamali sila. Kasi, ang Pinoy, may utak. Naiintindihan yan. Alam nyo, gagawin nyo pa lang, alam na ng Pilipino. Hindi nga lang ginagawa ng mga Pilipino yan dahil may delikadesa pa mga Pilipino. Pilipino nga kayo naturingan. Pero yung utak nyo,
Yung mga gawain nyo, mga gawain China yan. Kaya hindi namin pwedeng palampasin yan. Ilan na kayo? Isipin nyo, magkakamukha kayo dyan. Ha? Na kahit anong gawin nyo sa sarili nyo, iisa lang ang mga nakikita namin sa mga pagmumukha. Mga mandurugas kayo. Kaya nga, no? Mandurugas, mandarambong, magnanakaw, ha? Mga walang biya. Yun ang nakikita. Basta sinabing tao ni Duterte, wala nang pag-asa. Walang maaasama. Gatungan mo pa. Nagagatungan ko nga eh. Eto na, Aling Marie, ano masasabi mo kay Robin Padilla? Sabi niya, nung panahon daw niya, ewan ko kung panahon niya lang yun kasi noong pa man eh, di ba? Parang magkakaedad lang tayo niyan eh. Ngayon, sabi ni Robin Padilla, wala daw mga iyakin at mga weak na kabataan Oo. nung panahon niya. Ngayon daw, konting problema, nadidepress na. Hindi nga daw niya alam kung ano yung salitang depress o yung depression. Sabi ko naman, sino ba naman ang hindi madidepress kung may nanalong number 1 na senador na katulad niya? Kaya, Diba? Pero yung mo nanalo, yung ganyan yung sinasabi. Kaya yung mga kabataan ngayon, galit na galit eh. Oo, hindi niya yata alam na ang kabataan ngayon dahil dito sa mga nangyari ng mga nakaraan, itong panahon ni Digong, diyan na-depress ang marami. Dahil naghirap lalo ang taong bayan. Napakahirap makarecover. Buti nga, medyo umahon-ahon na tayo ngayon eh. Kung inyong mapapansin lang, siguro kung hindi nyo napapansin at hindi nyo iniinda, singyaman nyo si Sara Duterte. Oo. Pero marami sa mga Pilipino talagang isa na ako doon at siguro pati kayo, talagang ininda yung panahon ni Digong yan. na talagang ang buhay, ultimo kung ano na lang, pwede, yun na lang yung kakainin mo. Kulang na lang, hingin mo sa kapitbahay mo kung may sobra. Kaso pati kapitbahay mo nagkukulang eh. Tama. So ngayon, ikukumpara nyo ngayon, medyo gumaang-gaang na. Bakit? Kasi tayo ay nakakapagtrabaho na, tayo ay nakakalabas na. Kasi nung panahon ni Digong, pwede naman pala na lumabas at magtrabaho, kinulong tayo noon. Tama. Habang nagnanakaw siya sa pamamagitan ng Parmali. Yes. Diba? Pero mo kinulong ka, habang nagnanakaw siya, pero mo panahon ng pandemya, si Pulong, binigyan ng 51 billion na pondo Pandemya yun, ha? para daw sa flood control. Sino gumagawa? Robot? Pero hanggang ngayon, binabaha pa rin yung Davao. Tama. Di ba? yung pang dolomite na pinagkaperahan Yan. Oo, ng tama. animal na yan. Alam nyo, ang anak ko talaga na-depress nung time na yun. Siya noon? Grade 8. Oo. Bumaba talaga ang grades ng anak ko. Kasi online class. Yes. Isipin mo yun, ha? At ipagpapagupit, di ka basta makapasok sa Correct. bago. Mm. Tapos papasok ang bata, Mm. hindi makapasok dahil kailangan lagi, ka na lang, sa bahay ka na lang. Siyempre, ang mga bata, yan pag papasok sa eskwela, talagang masaya yan. Pag Oo, magbiyahe, pag kasama ang mga kaklase. Klase yan. Pero pag nasa bahay, Oo. talagang, paano ba nalaman Padilla ang depresyon? Oo. Sila yung nagbibigay ng depresyon sa tao. Kaya nga. Robin Padilla yung depresyon. Oo. Bobo yan. Diba? Paano naman yung Robin? Oo nga. Lahat ng tao may depresyon. Kundi Oo. mo ka ba naman tanga? Oo Ikaw ba nga. hindi nadidepress pag mumura ko sa'yo? Pero na-depress din daw di ba? Na-depress siya nung si Digong nakulong sa dahig. Depressed daw siya. Tapos sabihin niya hindi siya nadidepress. Kaya nga eh. Oh. Sabi mo, Robin, depressed. Tignan mo, iniiyakan mo karton. Naalala mo ba yon? Ikaw, just magsasabi kang depressed, anxiety, mahina, weak. Ikaw ang weak. Oo. Ang weak, ang umiiyak sa karton. Oo. At ikaw yon. Mahirap Dahil itanggi sa'yo, yun. naging sobrang tanga mga DDS. Oo. Ginaya ka. Oo. Iniyakan mo yung karton. Ayan, dumami na kayong mga tanga. Para alipinin mo ang mga ibang mga kabataan. Kung wala kang pakialam sa nararamdaman nila, hindi mo kontrol ang feelings nila, no? Correct. Okay? May iba't iba tayong pagpapalaki ng pamilya. May iba't iba tayong Pinagdadaanan. pinagdadaanan. Correct. Ikaw, kung pinagdadaanan mo, nasasaktan ka at talagang iniyakan mo yung karton, tanga ka nun. Hindi, pakitang tao lang yung iyak-iyak niya.
hindi naman talagang nasasaktan, baka nga natutuwa pa. Oo. Alam mo po nga politiko lalo-lalo na artista. Siyempre kung saan siya makikinabang at makakakuha ng simpatya, doon siya. Ako hindi ako naniniwala na totoo yung pagmamahal nila kay Digong. Gamit na lang yung matanda. Siya totoo lang. Yan. Oh. Kaya madaling tumarte. Aling Marie, nakita mo naman si Kitty. Oo. Lumabas galing sa kulungan ni Digong, sabi ganere. Kawawa naman ang tatay ko. Hindi na nakakakilala. Hindi na ako makilala. Pati mga pamilya namin, isip-isip ko, baka hindi ka nakilala kasi sobra na yung renovate mo sa mukha. Yan. Di ba? Tapos mga kababayan, pag uwi sa Pilipinas akala mo kinikiliti lagi Oo. Tawa ng tawa, masaya, party-party dito, party-party doon. Oh, yan. Kita-kita yung kuyukot eh. Di ba? Ulitin mo nga, Alimari, paano? Paano? Yan, oo. Laban na tayo. Kita mo? May pag ganon. Kita mo? Magiging presidente raw yan na susunod. Kaya etong si Digong, kawawa naman, Lamog na lamog sa paggamit ng mga ito. Itong sila Robin Padilla. Tama. Kaya Robin, tama na. Sa totoo lang, yung sinasabi ng asawa mo, sundin mo Oo. Dahil yun talaga yung totoo Hindi ka namin deserve. Hindi ka namin deserve, Robin. Hindi ka deserve na sumasweldo ka ng 300,000 plus. Ganyan lang gagawin mo. Sasabihin mo, meron ka pang kopong ban? Solid Duterte kami. Tanga, hindi ka para sa Duterte, para sa taong bayan ka. Kung para sa Duterte ka, mag-resign ka. Sino magpasweldo sa'yo? Kami ang nagpapasweldo sa'yo. Proud ka pa, nilagay mo, Duterte kami, solid Duterte. Tanga, sa taong bayan ka maging solid, Robin. Kaya kita mo, yan ang nakakapagdulot ng anxiety depression sa aming taong bayan. Correct. Nagkaroon kami ng senador na kagaya mo. Kinakausap yung karton, pasweldo ng Duterte, pero sa amin ka kumukuha ng pera. Pwe, Gusto mo susugan ko yan go. Susugan ko yan. Gusto nyo payuhan natin si Robin Padilla. Payuhan mo, Boss Mike. Alam mo, wala namang problema kasi 24 naman yung mga senador dyan. Yun nga lang, meron talagang mga hindi mo alam kung matalino ba talaga o hindi. Abay, dahil 24 naman yung senador dyan, Robin Padilla, sumama ka na kay Lito Lapid. Tama. Tumahimik kayong dalawa at gumawa na lang kayong mabuti sa tahimik. Tulad ng ginagawa ni Lito Lapid, tahimik na tumutulong sa mga kababayan natin. Kasi aminado siya na mahina siya sa mga pakikipagtalastasan dyan sa plenaryo ng Senado. Di ba? Pero may nagagawa yung tao. Kundi yung advokasya niya, hindi talaga para sa mga batas-batas. Bagkos, kahit papano nagiging ano ba tawag dyan? Kasama siya. Co-author. Di ba? Co-author doon sa mga batas na napapanukala. Pwede naman yun. Isingit mo na lang yung sarili mo. Kaysa kung ano-ano, yung mga ginagawa mo na ano ba yan? Ang dami mong hanas pero palpak naman. Tapos ang tanong ko ganito. Ano kaya ang magiging opinion naman ni Mariel ngayon, 'Di ba? Ano kaya? Kasi sabi niya nung nabash nga din na hindi daw natin deserve si Robin Padilla. Edi baka naman may opinion si Mariel. Yes. Antayin namin Aling Marie. Sige nga, pagtanggol mo nga, Mariel. Bagay. Pagtatsagaan mo talaga yung pagtanggol. Pinagtsagaan mo nga yung sili, di ba? Aray ko. Kulang kayo na mga DDS senators, kung ayaw nyo na kayo'y kinikritiko, huwag kayong gumawa ng criticize namin sa inyo. Kami ang nagpapasweldo, sa amin kayo napubuhay, dahil sa mga Pilipino, sa mga mamamayang Pilipino, sa taong bayan, marami na ako sinabing tao, ang nagpupo sa inyo. Kung hindi nyo kaya paglingkuran ng tama, magbitiw na kayo ngayon pa lang. Dahil habang tumatagal, habang nakikipaglaban kayo sa tama, lalong nasisira ang inyong mga pangalan. May mga plano pa ba kayong tumakbo sa 2028? Malabo na kayo. Kalimutan na yan. Kaya, wag nyo na ipilit ang mga sarili nyo. Ikaw, Robin Padilla, ikaw, Mr. Marcoleta,
ikaw Cayetano, Bongo, ikaw Bongo, Chis Escudero, Chis Escudero, Amy Marcos. Amy Marcos, si Amy talagang Marcoleta. Nahiya na ako kay President Bongbong Marcos. Oo. Ha? Balak Kasi mo! magkapatid sila sa ina eh. Oo. Kaya lang, Wait lang. Iba talaga si Mama Marie. kasi ni Amy, Controversial yan ah. Marie. Ah. yung mga pinagkatawa kasi ni Amy, hindi talaga swak sa panlasa ko yan eh. Senadora Amy, Aha. alang-alang kay President Bongbong Marcos dahil dinadala mo ang pangalan niya. Alam mo, para sa akin, wala kang akwenta-kwentang kapatid. Correct. Aray. Alright. Bakit? Sipin mo, imbis na damayan mo ang kapatid mo sa Oo nga. pagpapalago ng magandang Gobyerno. gobyerno, ikaw pa ang sumunod. Correct. At sakit isipin. Mhm. Hindi ko man kayo kaano-ano, pero masakit. Masakit sa akin na ang presidente Mhm. sinira mo. Bakit? Mhm. Dahil ang buong Pilipinas ang sinira mo. Oo. Hindi lang ang presidente. Tama. Hindi lang ang kapatid mo. Buong Pilipinas at damay kami. Oo nga. Pero sasabihin ko sa'yo, hindi kami adik. Mhm. Gaya ng pinagsisigaw. Ikaw ang sumama sa drug lord. Yan. Ikaw ang sumama sa mga baliw. Yan. Ikaw ang sumama sa mga tangat bobo. Oo. Ikaw malamang ang nag-aadik. Mm. Galing di ba? Galing nga, galing nga. Ah, Mama Marie talaga. Aling Marie, no? Talagang sino ba yung sinamahang drug lord? Pakisagot nga. Yan. Yung drug lord. Si Pulong Duterte. Oo. Kasama ni Sara Duterte. Ha? Ah. Ayun. Si Mans Carpet, Mans. Oo. Yan. Ako. Ang dami ko. May book ako yan. Naku. May book ako yan. Ah. Hindi ko lamang nga talaga may ilang tanda. Oo. Pero nasa akin lahat yung mga nagmumukha nila. Sino-sino malalaking tao pa ang kasama ng mga lake. Mm. Sindikato yung mga yun eh. Oo. Ha? Sindikato. Mafia. Mm. Kayo nagtatag si Duterte ng anti-terrorist eh. Mm. Dahil sila ang tumatanggap ng mga terorista. Oo. At sila ang mga galamay, sila ang puno. Kaya yung mga hinayupak ng mga terorista at sindikatong niya, mga mafia niya nakarating ng Pilipinas. Dati tahimik ang Parang Tama. parang sinasabi ni Aling Marie, palabas lang nila lahat yung mga ginawa nila eh. Kunyari, anti-terrorist, anti-drugs, mga ganyan, pero sila pala gumagawa. Oo. Anti-corruption, pero sandamakmak pala yung kinukurakot nila. Oo. Ganun ba yun, Aling Marie? Oo. binaliktad nila. Hmm. Kunwari sila ang susumpo, pero ang dapat na sumpuin ay sila. Hmm. Oo. Ganyan sila kahunghang. Akala nyo matatangan yung Pilipino? Hoy! Oo, di ba? Alam nyo, tayong mga Pilipino tayong mga Pilipino, dapat matuto na tayo, magkaroon tayo ng high standard sa pagkuha ngayon ng ating mga iluluklok sa ating bayan. Nakita nyo po nangyayari ngayon. Maawa po tayo sa ating kinabukasan o sa mga anak ng mga anak natin. Tayo, nagawa na natin yung part natin. Pero yung ipapamana naman sana natin ng mga politiko ng bagong henerasyon ay karapat dapat na sa tingin niyo po ba sa naranasan natin sa mga Duterte, iyan po ba ang kailangan manahin ng ating mga anak at mga anak ng mga anak natin? Hindi po. Ang manahin nila ay yung makabayan. Ang manahin nila yung yung maayos na may plataforma. Ang manahin nila yung may magandang advokasya para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga mahihirap. Mapagod na po tayo, tama na. Tayo ngayon, kitang-kita nyo, yurak na yurak ang bansa ngayon. Pinipilit ni Pangulong Bongbong Marcos na tahiin kahit papaano ang mga sugat, ang mga lapnos ng nakaraan. Tulungan natin, wag na natin tulungan ng ating Pangulo, sarili na lang natin, tulungan natin ang ating sarili. Maging responsable tayong mga Pilipino. Tayong maging bagong Pilipino nga para sa bagong Pilipinas. Di ba, Mama Marie? Ano man sabi mo? Bunso. Basta yun na lang ang aking masasabi. Tayo, kung ayaw ng mga DDS na makiisa sa magandang layunin ng Pangulo,
Tayo na lang na mga nakakaintindi, nakakaunawa, at gusto ng pagbabago ang tumulong at sumuporta sa ating presidente hanggang sa matapos ang kanyang termino. At pagdating na matapos ang kanyang termino, abangan natin kung sino ang kanyang i-endorso. At Yes. doon naman tayo muling gagalaw para ipagpatuloy ang laban, para makuha natin ang katarungan para sa ating bayan, at para makamit na natin ang tunay na pagbabago ng ating Pilipinas. Salamat mga Tama si Mama Maridon. Kasi tayo po ang gagawa ng sarili nating kinabukasan. Huwag po tayong maging sampalataya sa mga politiko. Lagi nating tandaan, tayo mismo ang magtatrabaho para sa lalamunin, kakainin, papalamon natin sa ating pamilya. Tayo mismo. Huwag kayo gumaya sa mga DDS na tanga-tanga. Masyadong dumidila ng betlog ni Digong at ng mga iba't iba yan, ng puyukot ni Sara, mga peste na yan. Tayo, mag-focus tayo sa ating sarili. Maging karapat-dapat po tayo. Sa mga darating na panahon, inuklok natin ang tama para tama rin po ang gagawin. Boss Mike. Alam mo, ngayon, no, ang dami ko nababasa patungkol sa pahayag na ni Robin Padilla sa tungkol sa depresyon. Ano? Ngayon sabi nga ng mga kabataan, oo, walang iyakin noon. Walang weak na kabataan noon. Wala rin namang bobong senador noon. Tama yun Boss Mike. Oo, totoo. Ang ganda ng puntos mo dun Tama ba? Di ba? Totoo. Tingnan nyo naman tingnan nyo dati May singit ko lang idadagdag ko lang si Boss Mike, kaya nagugulo yung buko, ganyan na lang. Di ba dati, natatandaan nyo doon, meron tayong Mitra, meron tayong De Venecia, meron tayong mga Defensor, meron tayong Pimentel Senior, meron tayong Rocco, Arroyo, Joker Arroyo. Pero ngayon, tignan nyo, Meron tayong Bato. Meron tayong Robin Padilla. Romy Padilla, May Bongo. Bogo, mga putete. sili, sari-sari na. Diba? Nakakabaliw. Tingnan nyo, na-imbierna na ako. Diba? Nakaka-stress talaga ang mga senador ngayon. Tapos magtataka kayo, di ba? Tapos magtataka kayo ngayon kung bakit nadidepress ang mga kabataan. Kaya nga Di ba? Sinasabi nyo ang kabataan ang pag-asa ng bayan, pero bakit ngayon binibiktima nyo sila? Binibiktima nyo yung mga kabataan ngayon na dapat yun ang pinaghahandaan natin kasi nga sila yung magiging pag-asa natin. Dapat nililinang na natin yung kanilang kaisipan para nang sa ganon, mga kababayan ko, handa na sila sa mga susunod na panahon. Tama. Hindi. Lalo nyo silang pinapahina. Etong si Robin Padilla, ewan ko kung anong kukote meron to Di ba dapat palakasin mo ang loob? Dapat solusyonan kung ano yung mga nararanasan nila. Sakit na depresyon. Di ba dapat magpanukala ka ng batas para matulungan yung mga yan? Kung ako, senador, mas magaling ako sa iyo. Maniwala ka. Tama. Di ba? Imbis na solusyonan natin kasi nagiging problema ng mga kababayan natin, lalong-lalo ng mga kabataan. Problema ng bata, problema ng nanay, problema ng magulang. Problema ni ate, problema ni kuya. Hindi ba niya alam yun? Hindi mo ba alam yun, Robin Padilla? Hindi ba dapat gumawa ka ng batas para tumugon sa mga problemang yan ng mga kabataan? Hindi yung ikaw mismo ang magbababa at manghihila pababa sa kanila. Kita mo, Robin? Nadidepress na ako sa iyo. Nadidepress na ako. Hindi ko kinakaya ang mga siyam na senador na tulad nyo. I'm so depressed because I believe as a Filipino people in front of the Almighty God, I believe in our own sovereignty, in the UNCLOS, in the Philippine baseline law, in the Murillo map. But what did the 9 senators did? They are in favor of China. And I'm so depressed, Mama Marie Pasok. Ako, hindi na ako madidepress sa mga animal na yan. Hindi na ako madidepress sa mga animal na yan. Kasi sila madidepress sa akin. No? Kasi pag sila na-depress sa akin, tingnan mo yung mga DDS. Dati talaga namang kinukuyog ako ng gusto, Kesyo mamatay ka na, kesyo pangit mo, kesyo matandang huklubat, kesyo... nasaan na kayo ngayon? Kung kayo man naililitaw muli,
Sumama na kayo kay Duterte doon sa dahig, ha? Si Sara Duterte, pilitin nyo na wag ma-impeach. Ano? Dahil pag na-impeach na yan, wala na. Pati ikaw, kayong siyam na senador, haharap kayo sa kulungan, sa rehas na bakal. Ha? Congratulations na lang kung kayo ay nandoon na. Ha? Dadalawin namin kayo doon, huwag kayong mag-alala, at doon naman namin kayo dudurugin. No? Hindi namin kayo tatantanan. Hanggat nandyan ang pagbumukha nyo sa Senado, hindi kami titigil. Mama Marie, i-ano mo, ang huling mensahe mo, dahil nga... Meron pa akong tanong. Tanongin mo sa Mama Marie. Nagagaya ako. Sorry. Nagagala tuloy. Nagagaya to. Teka, Aling Marie, natutuwa kami kasi yung aming mga pananaw, nagiging pananaw ng mga Rosas. Napakasarap sa pakiramdam din at makita ng mga Pilipino, lalong-lalo ng mga kabataan, na yung inyong mga adhikain at pananaw sa larangan ng politika ay hindi nagiging ampalaya katulad ng iba. Nakakatuwa din kasi yung dating naging kalaban sa politika ng Pangulong Bongbong Marcos ay umaayon sa kanya. Natutuwa kami kay Leni Robredo nung sinabi niya na ang tagumpay ni Pangulong Bongbong Marcos ay tagumpay ng mamayang Pilipino. Ibahan ito sa kabila. Naging kakampi, yung pala ginamit lang para naman manalo si Sara bilang vice-presidente. Pero dito, nuulit ko, ano ba ang nakita nyo kay Pangulong Bongbong Marcos kung bakit sumuporta kayo sa kanya? Aaminin ko, nung 2022, talagang hindi ko ginustong iboto si PBBM dahil sumama siya kay Duterte. Pero sa pamilya ko, si Pangulong Bongbong talagang pinaboboto. Ngayon, sabi ng mga DDS, balimbing daw ako. Sabi ng mga kalaban, talagang ganon, balimbing. Hindi ako balimbing. Ako lang ay nagpapakatotoo sa sarili ko. Correct. Na ang sinusuportahan ko dito ay ang mabuting paglilingkod Yon. ng mga politikong umuupo na ang magandang epekto para sa aking pamilya ay maaasahan hanggang sa ako ay pumanaw. Yon. No? Kaya ako sinusuportahan si Presidente Bongbong Marcos. Yan. Yes. Sapagkat ang hinahanap ko sa isang politiko ay nasa kanya. Vicente, Yan. no? Vicente, hindi pala away. Yon. Hindi siya pala bunganga kagaya ni Sara Duterte. Inilantad niya, wala siyang pinili, kaibigan, kapatid, kaalyado, wala siyang pinili nung magkasala, nung magnakaw, ibinulgar niya. Correct. Isang bagay yan na hinangaan ko sa kanya. Pangalawa, ang katahimikan ng bansa ang aking hinahangad. Correct. At nakita ko yan kay Pres Bongbong Marcos. Kaya kung pwedeng ulitin, uulitin ko. At kung tatakbo siyang muli, iboboto ko siya Oh, kita niyo? ng buong pamilya. Nak. Okay. Oh, di ba? Galing ano. Alam nyo, na, kung ganito lang isang dating Rosas, dating sumusuporta kay Leni, at ngayon nakita, hindi naman kasi bulag ang mga tao kung meron lang talagang matinong kaisipan di ba? Kung may matinong kaisipan ka, makikita mo yung ginagawa ng Pangulo na pagpaporsige, na pagmamahal sa taong bayan. Walang tigil yung mama. Kagagaling lang sa ospital, minasama pa nila. Kagagaling lang sa ospital, nagtrabaho na. Todo. Walang pahinga yung mama So sabi ko nga, yan, nakukuha niya sa nalilipasan na ng gutom Dahil sabi nga ni Professor Clarita, Yes. yung mama hindi kumakain hanggat hindi natatapos yung trabaho Oo. May nagpatotoo na Oo. si Clarita, Professor Clarita Carlos. Carlos. Sabi niya, nakita ko si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ba yung hindi nagtatrabaho? Minsan naaawa ako Dahil nalilipasan ng gutom, hindi kumakain hanggat hindi natatapos yung trabaho. Minsan na naisip ko rin Kasi Aling Marie, parang ganun din ako. Na kapag hindi ko natatapos yung trabaho ko,
malungkot ako. Oo, no? Mas gusto ko pang matapos Tama. kaysa sa kumain. Isa pa. Minsan Diba? Siguro ganyan din kayo. alas 2 na, alauna, no? Diba? O ngayon, yung ba maikukubli natin, maitatago natin sa mamamayang Pilipino, nakikita nila yan. Yes. Kaya wag na kayong magtaka kung walang sumasama sa inyo. Tama. Dahil ang mga Pilipino, survey, hindi kami naniniwala dyan. Boo. Ipakita nyo sa kalsada kung ano ang dami nyo. Tumpak. Dahil kami, pinakita na namin ito. Correct. Yes. Kaya nga, kayo, wala na tayong ibang magiging presidenteng katulad ni PBB. Correct. Biro nyo ito na lang po ang abangan nyo, yung anti-dynasty bill. Sino ba makikinabang ng anti-dynasty bill? Direktang mahihirap. Tayo po, magkakaroon tayo ng pwesto ng mga gobyerno na. Hindi na lang sila-silang mga apelido, pare-pareho. Ngayon, binuksan ng ating Pangulo ang pintuan para sa mga bagong henerasyon, bagong mga apelido, hindi na kinukulong ang korupsyon sa sariling pamilya na nangyayari ngayon. Yan ba ang Pangulo na bangag? Yan ba ang Pangulo na masasabi yung weak? Kita nyo ang mga, eto pa, yung travel tax, di ba? Yung travel tax. Mama Marie, yung MRT, libre 3+1. Kita nyo yung mga direktang ginagawa ng Pangulo. Mga magsasaka lang kahapon. Irigasyon. Lahat direct impact. Kaya nagkakasakit ang Pangulo, nagka-pimple sa bituka. Sususugan ko yung sinabi niya, Aling Marina, wala na tayong makikita pa na Pangulo na katulad ni Pangulong Bongbong Marcos. Merong isang pilantropo ang nagsabi niyan. Darating ang panahon, hahanapin natin sa ibang katauhan ang isang Bongbong Marcos at hindi na natin makikita. Kaya kung meron man tayong sisihin kung bakit hindi nagampanan ng husto, nahirapan, gampanan ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang tungkulin, sisihin natin ang mga Duterte dahil sa panunungkulan niya, naging pasali-sali. Ibig sabihin, naging problemang malaki. Yes. Walang ginawa kundi mang-away, mang-sira, puro na lang ganun paulit-ulit araw-araw. Yes. Aling Marie. Tapos yung iniwan pa ng mga Duterte problema, malaki pa sa mundo, no? Correct. Tapos, ayan na, nung nakita nila na naaayos na ng presidente ang mga problema ng Pilipinas, yan, sumasarga na naman ang mga kademonyohan ng mga Duterte. Pilit nilang sinisira. Pero malabo kayo. Sa pamamagitan ng aming pagsasalita na nakakakita ng mga kabutihan na nagagawa ng presidente, ilalantad at isisigaw namin yan para hindi nyo malason ang isipan ng taong bayan na nag-aakalang ang mga Duterte ay mabuti. Kaya kayo mga DDS, kung ayaw nyo makinig, sumama na kayo sa mga Duterte doon sa China, ha? At kami, na matitira dito sa Pilipinas, kami yung patuloy na magtitiwala at maniniwala kay Presidente Bongbong, no? Hanggat siya'y nakaupo. At kung sinong pagkakatiwalaan niya, na pagpapasahan niya o pagte-turn overan niya ng mga hindi niya natapos at ng mga na-accomplish niya, yun naman ang aming susuportan. Kaya wala kayong puwang, mga Duterte, sa bansang Pilipinas. Wala kayong puwang na maglingkod sa national government. Inyo na ang Davao kung gusto nyo. Pero sa national government, hindi na kayo pwedeng umentra pa. Yo! Yulo. May kausap. Ayan, may kausap ako. Ang sabi ni Uncle, nung nakaraan daw, giniba niya ang Pogo. Kabababa lang. Giniba ngayon naman ang flood control. Ngayong SONA, ang sabi ni Uncle, kakatawag lang, gigibain na ang dinastiya sa politika. Presidente Bongbong Marcos walang ginawa kundi dumirektang makatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na tayong mga mahihirap. Mabuhay ka, Uncle BBM. Ay, mabuhay po at maraming salamat mga kababayan sa inyong pagsama, panonood. Siyempre, maraming salamat din kay Mumu Alicia at ang ating bisita, Certified Bengadora. Nagpapasalamat po ako sa Bengador at kay Kuya Mike at sa kanyang mga staff. Thank you so much pag-invite sa akin. Uy, ang sarap ng aking paglalakbay dahil ang saya-saya ng aking
pinuntahan. Ang Yon! aking pinaka- Eto, Aling Marie, meron. Panghuli, ha? Panghuli. Okay. Oh, kapag, eto, ha? Walang kawala. Oh, yun, ha? Kapag sinabi naming walang kawala, sasabihin mo, doon, ang may sala. Okay? Okay. Dahil dito sa Bingador, walang kawala. Yun! Isa pa. Oo. Dahil dito sa Bingador, walang kawala. Ang may sala. Yun! Yun, ayos. Nagabalita para sa bayan, hatid sa ating katotohanan. Sinasampal ang ebidensya, kaya peke hindi makapurma. Anti-fake news, di kalibre, anti-corrupt sila'y madadali. Ang boses ang itaong bayan, siyempre anti-clear natin yan. Anti-clear, anti-clear, andito na, anti-clear, anti-clear. Yara ka na, yara ka na. Anti-clear, anti-clear, andito na, anti-clear, anti-clear. Yara ka na, yara ka na. Parang espada kung pumutol, sanggasan gaya ng ang gatukmol. Hindi mo maatras, hindi sumusugol, malaban siya hanggang dulo. Anti-fake news, dekalibre, anti-corrupt sila'y madadali. Ang boses sa taong bayan, siyempre anti-clear natin yan. Anti-clear, anti-clear, andito na, anti-clear, anti-clear. Yara ka na, yara ka na. Anti-clear, anti-clear, andito na, anti-clear, anti-clear. Yara ka na, yara ka na. Pati si Jackie, iyang control. Pati si Jackie, iyang control. Pati si Jackie, pati na ang taxi na makapili. Iyang control, pati si Jackie, iyang control. Pati si Jackie, iyang control. Pati si Jackie, pati na ang taxi na makapili. Anti-fake news, dekalibre, anti-corrupt sila'y madadali. Ang boses ang itaong bayan, siyempre anti-clear natin yan. Anti-clear, anti-clear, andito na, anti-clear, anti-clear. Yara ka na, yara ka na. Anti-clear, anti-clear, andito na, anti-clear, anti-clear. Yara ka na, yara ka na. Iyang control, pati si Jackie, iyang control, pati si Jackie, iyang control, pati si Jackie, pati na ang tax na makapili. Iyang control, pati si Jackie, iyang control, pati si Jackie, iyang control, pati si Jackie, pati na ang tax na makapili. Anti-fake news, dekalibre, anti-corrupt sila'y madadali. Ang boses ng itaong bayan, siyempre anti-clear natin yan. Anti-fake news, dekalibre, anti-corrupt sila'y madadali. Ang boses ng itaong bayan, siyempre anti-clear natin yan. Anti-clear, 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 anti-clear. Yara ka na, yara ka na.